Yeah. Holy Spirit, fall afresh on me. Fill me with your power. Fill me with your power. Satisfy my need. Only you can make me whole. Only you can make me whole. Give me strength to make me grow. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Fall afresh on me. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Fall afresh on me. Fill me with your power. Fill me with your power. Satisfy my need. Only you can make me whole. Only you can make me whole. Give me strength to make me grow. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Fall afresh on me. Fall
ating Panginoon. We come to bless your name. Hallelujah! Because of your great love, the hearts are filled
Hallelujah. Tayo po tuloy-tuloy ng sasamba at magmanambahan sa ating Panginoon. Hallelujah. Lahat po inalayang itaas natin ang ating mga kamay. Ipikit natin ang ating mga mata at dalhin po natin ang presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. I worship you, Almighty God.
Espiritu Santo. Amen. Yahweh El Shaddai, maraming salamat sa gabing ito. Sa kabila ng malakas na pagulan at pagbagyo, Panginoon, ay muli kaming nagsama-sama upang makapag-alay ng pagsamba sa inyong banal na pangalan at makapakinig na inyong banal na salita. Salamat, Panginoon, dahil ligtas niyo pong ipinadala ang mga kapatid kong ito, ganun din po ang mga manunugtog at preacher upang magbahagi ng inyong banal na salita. Panginoon, patawad po sa aming mga nagagawang kasalanan, sa inyo po at sa aming kapwa, sa isip, sa salita at sa gawa. At patuloy po namin ipinagkakatiwala ang bawat oras ng aming buhay sa inyo, Panginoon. Palagi niyo po kaming ingatan at lukuban ng inyong malabay na pakpak. Ganun din po ang aming buong sambahayan. At anuman pong aming mga personal na panalangin ay inilalapit na po namin sa inyo. Ito po ang aming samot dalangin sa inyong banal na pangalan, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. At tuloy-tuloy na po tayo sa gabing ito at ang gagamitin po ng ating Panginoon, walang iba kundi si Brother Patricio Penn. We will
you till I die. El Shaddai. Manalangin po tayo sa ngalan ng Ama at Espiritu Santo. Ang naming Diyos, banal at dakila, Yahweh El Shaddai, ang iyong pangalan, Diyos na may likha ng langit at lupa, maging lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita ng aming mata. Kayo na Diyos ng aming sina Abraham, Isaac at Jacob, ang Diyos na tumawag at nagpakilala sa amin sa panahon ito. Diyos na patuloy na kumakalinga sa aming mga buhay. Maraming salamat, Lord, sapagkat ligtas kaming nakarating sa dakong lugar na ito, sa tahanan kung saan tinatanggap ang iyong mabuting balita. Salamat po sa tahanan na nagbubukas para sa iyo, aming Diyos. At salamat din sa iyong mga anak at lingkod na nagbukas ng kanilang puso at kalooban para dumalo ngayong gabi ito. Marapatin po ninyo kami, Ama, na kaawan at kabagan, pagkat batid namin, puno kami ng mga pagkukulang, kamalian, karumihan at kasalanan. Nawa dakila mong grasya may pagkaloob sa amin. Patawarin po kami sa lahat ng aming sala, mula sa aming mga naisip na wika at lahat ng aming mga nagawa. At pakalinisin kami ng banal mong dugo, Panginoong Jesucristo, dugong inialay doon sa krus ng Kalbaryo. Dumalo ito sa aming mga katauhan, mula ulo hanggang talampakan, labat-labas ang aming pagkatao, espiritu at kaluluwa, upang sa gabing ito maging marapat kami sa iyong paningin. Punuan din kami sa lahat ng aming mga pagkukulang, ninyong walang hanggang kapangyarihan, Espiritong Banal. Sa tahanang ito, welcome namin ang Holy Spirit. Higit sa lahat sa aming puso, isip at pagkatao, upang makapanahang lubos sa iyong kalooban at ang iyong kapangyarihan. Maganap ang iyong kalooban, hindi ang aming sariling nais. Pagpalain din po ang mabuting balita na aming pagsasaluhat pakikinggan. Magbigay ito ng liwanag at inspirasyon para kami ay lalong makalakad ng may katuwiran at kabanalan ayon sa iyong nais. At inaangkin din naman namin ano man ang aming mga inaasam, minimiti, answered prayer kami sa dakilang pangalan ni Kristo. At patuloy naming maibalik sa iyo walang hanggang pasasalamat. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon.
Praise the Lord. Palakpakan natin si Lord. Parang, parang lamig na lamig ho kayo. Pinagpalang gabi ho sa inyong lahat mga kapatid kay Jesus. Pakibati mo ang inyong mga kasama at katabi sa inyo kapatid. Pinagpalang gabi sa iyo. Pinagpalang gabi sa iyo. Para ho tayo ay pagpalain pa ni Yahweh El Shaddai ng lubos, samahan po ninyo ko na tunghaya ng mabuting balita ng Panginoon. Po'y hango sa Ebanghelyo ay kay San Marcos, ang kabanata ay 7, talata 31 hanggang 37. Noong panahon iyon, pagbalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya ng Sidon at tumikot sa lupain ng Decapolis. Pagkatapos ay tumuloy sa lawa ng Galilea. Doon, dinalo sa kanya ng mga tao ang isang lalaking pipit bingi. Nakiusap sila na ipatong ni Jesus ang mga kamay niya sa lalaki. Inilayo muna ni Jesus ang lalaki sa mga tao. Pagkatapos, ipinasok niya ang kanyang mga daliri sa mga tainga ng lalaki, sa niluran ng kanyang mga daliri at hinipo ang dila nito. Tumingala si Jesus sa langit, nagbuntong hininga at sinabi sa lalaki, Ephata, na ang ibig sabihin, mabuksan ka. Pagkatapos nito, nakarinig na ang lalaki at nakapagsalita ng maayos. Pinagbilinan niya ang mga tao na huwag ipamalita ang nangyari. Pero kahit pinagbawalan sila, lalo pa nila itong ipinamalita. Manghang-mangha ang mga tao at sinabi nila, napakagaling ng ginawa niya. Kahit mga pipi at bingi ay nagagawa niyang pagalingin. Mga kapatid kay Jesus, ito ang mabuting balita ng Panginoon. Puri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sige ho, pansamantala, pwede na kayo magsipalakpak ulit. Puna ho kayo, puna kayo. Lalo yung may kargang sanggol. Yung may kargang sanggol, okay lang ho kayong umupo. Huwag kayong mag-alala. Hindi naman ako magagalit at magtatampok. Para hindi ho kayo mahirapan. Okay. Baka kasi sa ngalay, kayo naman ang makatulog susunod. Pinagpalang gabi sa inyong lahat, mga kapatid kay Jesus. Narinig niyo ho ang Ebanghelyo ngayon. Mayroong isang lalaki, may kapansanan. Anong kapansanan niya? Isang pipi at bingi. Sabihin niyo nga sa inyong katabi kapatid. Bingi ka ba? Pumalakpak ang mga hindi bingi. Very good. At nakakatuwa ho, sabi ng Panginoon sa lalaking ito, Ephata. Sabi niyo, Ephata. Anong kahulugan ng salitang Ephata? Mabuksan. Ayan, galing. Ephata. Na ang kasing kahulugan ay mabuksan ka. At pagkatapos ng wikahin ng Panginoong Hesus, ang bagay na yon, ang salita na yon, ang katagang iyon, nabuksan nga ang pandinig ng lalaking ito at nakarinig. At nabuksan din ang kanyang labi, kanyang dila, kanyang bibig upang makapagsalita. Amen? Lingid ho sa ating kaalaman, tayo rin kung minsan parang yung lalaking may kapansanan. Amen? Sapagkat kung minsan, higit pa sa lalaking may kapansanan, saradong-sarado tayo para sa Diyos. At saradong-sarado tayo para sa ating kapwa. Nakalulungkot, mga mahal kong kapatid kay Kristo, nowadays,
ang mga tao parang ayaw na sa Diyos. Amen. Kaya nga sa panahon at pagkakataong inaayawan natin ang Diyos, kasing kahulog at kasing katuturan nun, sinasarahan natin ang ating sarili para sa Diyos. Kung minsan din, sinasarahan din natin ang ating sarili sa ating mga kapwa. Amen. Ngayong gabing ito, mga mahal kong kapatid, kagaya rin naman ng lalaki, siya'y nabuksan ng wikain ni Kristo ang katagang Ephata. Amen. Ano ang nais ipaunawa at ipabatid sa atin ng Ebanghelyo na marapat maging bukas sa ating katauhan? Sabi nyo nga, bukas na katauhan. Gusto niya ng bukas na katauhan. Amen. Bukas na katauhan yan ang ating pag-uusapan ngayon. Anong nais ng Panginoon ilarawan sa pamagitan ng Ebanghelyo tungkol sa bukas na katauhan? Unang bagay, mga kapatid kay Jesus, na maging bukas ang ating isipan at kamalayan tungo sa katotohanan. Ulitin ko ho. Unang bagay, maging bukas ang ating isipan, ang ating kamalayan, tungo sa katotohanan. Number 1, katotohanan sa Ebanghelyo. Lahat tayo, sa paningin ng Diyos, may kapansanan. Maaaring yung iba physical ang kapansanan, kagaya ng lalaki. Walang kakayahang makarinig. Walang kakayahang makapagsalita. Alam niyo kung bakit? Magkapartner yung pipi at bingi. Laging magkapartner ang pipi at bingi. No? Kapag wala kang kakayahang makarinig, nawawalan ka rin ng kakayahang magsalita. Bakit? Tayo, natututo tayong magsalita sa pamagitan ng mga bagay na ating naririnig. Kung anong ating naririnig na mga tunog at mga sounds, ang siya nating gagayahin, makakasanayan, matututunan, at magagawa paglipas ng panahon. Kaya ang mga taong hindi makapagsalita, ang cause talaga ay ang hindi niya kakayahang makarinig o kawalang kakayanang makarinig. Kapag wala siyang kakayanang marinig, wala siyang gagayahin. Amen? Kaya kayo, lalo may mga kabataan ngayon, may mga bata dito. Kung gusto nyong makapagsalita ng matatas, ng tuwid ang mga anak ninyong maliliit, habang maliliit, turuan nyo na ng tama. Turuan nyo ng tamang salita. Amen? Kasi kung anong kanyang maririnig, yun ang kanyang gagayahin na sounds. Hindi ba kapag nagtuturo tayo ng mga bata noon, Mama, Papa, yun yung ano eh. At kung ano yung marinig niya, yun yung gagayahin niya. Kaya ikaw kapag narinig niya, Mama, ikaw naman, sasalita siya, Mama, tuwan-tuwa ka naman, di ba? Amen? Oh, tingnan niyo, sabi, umimin, pati yung bata, umimin. Maigil lang yung bata, marunong umimin. Hindi ba ganun tayo kung ano yung tinuturo mo, yun ang gagayahin ng anak mo. Kaya, most people, or yung mga taong walang kakayahang magsalita, ang sani ay walang kakayahang makarinig. Kaya laging magkasama yung pipi at bingi. No? Amen? Kapag wala kang kakayahang makarinig, kadalasan, unahantong sa walang kakayanang pagsasalita. Maring, hindi lahat sa atin ay walang kakayahang makarinig at makapagsalita gaya ng lalaki. Pero may mga tao, merong ilan sa atin, walang kakayahang gumawa ng ilang bagay. Amen? Amen? Amen. Kasi yung salitang disabled, no?
kapansanan. Napakalawak. Amen? Kapag ka kulang ng bahagi ang iyong katawan, disabled. May mga taong mentally disabled. At meron din mga taong spiritually disabled. Kaya nga, ito ang tunay na katotohanan sa buhay ng tao. Lahat tayo may kapansanan sa paningin ng Diyos. Maring, diba, hindi kaya, walang magawa, mahina, lahat naman tayo mahina. Meron tayong, may lakas tayo sa ibang bagay, pero may hina tayo sa ibang bagay. Parang yung isang monoblock na nakita ko nung nakaraan, pagbasa ko, nakalagay, tagline nila, bawal ang marupok ka. Ang hindi mo na, nakalagay na sticker, bawal ang marupok ka. Okay. Meron tayong lakas sa ibang bagay, meron tayong hina sa ibang bagay. At admitted naman tayong lahat doon. Amen? Kasi kung meron tayong kahinaan, meron tayong hindi magawa, meron tayong kapintasan. Amen? At meron tayong kapansanan sa paningin ng Diyos. Pangalawang katotohanan ng Ebanghelyo. Na bagaman tayong lahat ay may kapansanan sa paningin ng Diyos, ito ang tunay at totoo. Mayroong Diyos na nagmamahal sa atin. Sabi niyo sa inyong katabi kapatid, ano man ang iyong pagkukulang, ano man ang iyong kahinaan, ano man ang iyong kawalan, kalooban ng Diyos katagpuin ka. Amen? Ano man ang ating mga kahinaan, ano man ang ating mga pagkukulang, ano man ang ating kawalan, kalooban ni Yahweh El Shaddai, katagpuin tayo kahit ngayong gabing ito. Ito ang totoong bagay. Ang Diyos ay nagmamahal sa atin, ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin, at batid niya ang ating mga pinagdaraanan. Batid ng Diyos ang ating mga kahinaan. At sa ating mga kapintasan, sa ating mga kapansanan, kalooban ng Diyos tayo'y katagpuin. Amen? Sunod na katotohanan, mga mahal kong kapatid. Dahil mahal tayo ng Diyos, mayroong ipinadala sa atin ang Diyos na tutulong sa gitna ng ating pangangailangan. Si Kristo ay ating malalapitan. Sabi niyo sa inyong katabi kapatid, congratulations sa iyo. Amen? Congratulations kasi higit sa mga taong lalapitan ninyo, mas inuna ninyong lapitan si Yahweh El Shaddai ngayon. Mas inuna nating lapitan si Kristo Jesus ngayon. Amen? Hindi biro ang ating mga pinagdaraanan sa panahong ito. At hindi rin biro ang mga pinagdadaanan ng bawat sa atin. Pero ipagpasalamat natin sapagkat mayroong Diyos na nagmamahal sa atin at mayroong Kristong ipinadala sa kalagitnaan natin na siyang ating malalapitan. Narinig niyo ang Ebanghelyo, mga mahal kong kapatid. Pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya ng Sidon at umikot sa lupain ng Decapolis at pagkatapos ay tumuloy sa lawa ng Galilea. Doon dinala sa kanya ng mga taong isang lalaking pipi at bingi. Nakiusap sila na ipatong ni Jesus ang mga kamay niya sa lalaki. Wow! Ito ang totoong bagay. Mayroon tayong Kristong maaasahan at malalapitan. Amen! Palakpakan natin si Lord. Kaya kapag dumaraan kayo ng problema, kapag dumaraan kayo ng mga kahirapan, dumaraan kayo ng kabigatan, dumaraan kayo ng mga karamdaman, kahinaan, mga kakulangan, kawalan, kapintasan, kapansanan, ito ang alalahanin yung totoong bagay. Mayroong Diyos na nagmamahal sa atin. At dahil may Diyos na nagmamahal sa atin, ipinadala ang bugtong nanak. Mayroong Kristong malalapitan ang tao. Mayroong Kristong maaasahan ng tao. Nawa ngayong gabing ito, kagaya ng unang bagay, maging bukas ang ating isipan at kamalayan tungo sa katotohanan. Purihin ang Diyos. Number 2, mga mahal kong kapatid.
Pangalawang bagay na nais ipaunawa ng Ebanghelyo tungkol sa bukas na katauhan. Pangalawa, nais niyang ipaunawa na maging bukas ang ating puso at kalooban tungo sa pananampalataya. Titingin ko. Pangalawang bagay, nais ng Diyos maging bukas ang ating puso at kalooban tungo sa pananampalataya. Hindi lang ang ating mga isipan ang bukas, ang ating kamalayan ang bukas, tungo sa katotohanan. Dapat din yung ating puso at kalooban ay maging bukas para naman tayo ay makapanampalataya sa Panginoong Diyos. Amen? Amen. Noong mga nakaraan, napakabibigat ng usapin ng Ebanghelyo. Isa sa pinakamahirap i-maintain ngayon, ang pananampalataya. Remaining in faith at remaining unto Jesus. Ang hirap na ngayon eh. Usapin ngayon ang mga katapatan eh. Lalong-lalo ang mga tao na hindi na bibihira na yung mga nananatili. Alala niyo, sabi ng Panginoon, no? Nagsimula kasi yun, ang i-claim ng Panginoon na siya ang pagkaing nagbibigay buhay eh. Naguluhan ng mga tao, nabigla ang mga tao eh. And in return, mga mahal kapatid, in consequence, alam nyo, isa-isang nagsitalikod ang mga mananampalataya. Isa-isang nagsiayawan, isa-isang nilisan ang Panginoong Hesus na mga unang mananampalataya. Kaya yung remaining in faith unto Jesus, napakalaking usapin ng mga nakaraan. Amen? Amen. Itong pangalawang bagay na nais ng Diyos maging bukas para sa atin. Bukas ang puso at kalooban tungo sa pananampalataya sa Diyos. Amen? Dumaraan kayo ng mga paghihirap. Dumaraan kayo ng kakapusan. Dumaraan tayo ng kawalan, ng karamdaman, ng kabigatan. Manatili kayong manampalataya sa Diyos. Manatili tayo sa pananampalataya kay Kristo. Manatili tayong nagtitiwala kay Yahweh El Shaddai. Umaasa, naniniwala, at nagtitiwala. Tatlong components ng pananampalataya. Umaasa, naniniwala, at nagtitiwala. Yan. Amen? Yan ang huwag niyong kalimutan. Tatlong bagay. Lagi tayong umasa sa magagawa ng Diyos. Ano man ang mga nararanasan natin ngayon, lagi tayong umasa sa tulong ng Diyos. Ano man ang ating pinagdaraanan ngayon, patuloy tayong maniwala sa ating Diyos. At ano man ang ating mga pinagdaraanan ngayon, patuloy pa rin tayong magtiwala na mayroong gagawin si Yahweh El Shaddai. Amen. Amen. Palakpakan natin sila. Nakakatawa ho nung nakaraan, mga mahal kong kapatid. Mayroon hong nakiusap kay Brother Pan. Mga taga-international. Mga tatlong international sila. Kinausap ako na kung maaari ay magpapa-assist paggawa ng ID. Magpapa-renew ng ID. So, sabi ko, sige no problem. Padala niyo ho ang inyong mga bagay. Anyway, ngayon ay puro electronics. Kaya, picture, details, pati pirma, electronic. So, madaling salita ay nagawa ho yung kanilang mga ID.
Alam niyo ho, nung pagkakataon na yon ay si Brother Pat may pangangailangan. I asked the Lord, sabi ko, Lord, mayroon akong kailangan. Amen. Ayun lang. Simple lang. Lord, may kailangan ako. Ito na ngayon, nag-chat na yung aking kausap. Sabi niya, Brother Pat, magkita tayo ng Saturday sa Ambel. No? Kasi Monday paalis na ako para madala ko na yung mga ID. Sabi ko, sige po, magkita na lang po tayo sa Ambel. Sabi niya, mahirapan ako kasi ako, naka-internet lang ako sa bahay. Mostly wala akong load. Pero napilitan pa rin naman siya mag-load para makausap ako. So pagdating ho doon, nako, nagulat ho ako, mga mahal kong kapatid kay Kristo. Hindi ko inaasahan ang mga padala ng mga kapatid natin mula sa international. At alam nyo, nakamamangha talaga ang Diyos. Bakit? Solved na solved ang kailangan ni Brother Pat. Kahit sa Diyos ko lang inusal, ipinanalangin, hindi ako nakipag-usap sa ibang tao. Humiling at humingi ng tulong. May mga pagkakataon, kailangan mo namang humingi ng tulong. Pero inuuna natin ang Diyos. At alam niyo sa pangailangan na yon, tunay na kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos. Solve ang kailangan ni Brother Pat sapagkat tunay at buhay ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Amen. Hindi nagpapabaya ang Diyos. Hindi kailanman tayo iniwan ng Diyos. Tapat ang Diyos sa atin. Kaya, itong pangalawang bagay na nais ipaunawa ng Diyos, maging bukas para sa atin. Maging bukas ang ating puso at kalooban tungo sa pananalig. Alala niyo ang paalala sa mga taga-Hebreo. Hebrews chapter 10 verse 22, sasabihin sa kanila, lumapit kayo ng may malinis na puso at matibay na pananalig sa Kanya. Ganon din tayo. Lumapit tayo sa Diyos, lumapit tayo ng may malinis na puso at kalooban. Lumapit tayo ng may matibay na pananalig na gagawin ng Diyos. May ipagkakaloob ang Diyos, may bibigay ang Diyos, at may tulong at awa ang Diyos. Amen. Purihin natin si Yahweh. Pangatlo ho, mga mahal kong kapatid na nais ipaunawa ng Ebanghelyo ngayong gabi, tungo sa bukas na katauhan. Pangatlo, maging bukas ang ating mata at kamay tungo sa pagtulong sa kapwa. Ayan. Amen. Maging bukas ang ating mata at kamay tungo sa pagtulong sa kapwa. Alam niyo ang tawag sa taong matulungin? Alam niyo yung ginagamit nating termino? Sa mga matulungin, sa mga mapagbigay, sa mga maawain. Alam niyo ang tawag natin? Sige nga. Alam niyo ho, kung anong tawag natin sa mga matulungin, maawain, mapagbigay, mapagkaloob. Mabait? Sige. Pinagpala? Ano pa ho? Sirit na kayo? Sirit na? O kasi 7:30 na ho eh. Brad, tuloy mo na yan. 7:30 na. Baka abuti pa tayo ng lakas ng buhos ng ulan. Okay lang kayo? Okay, sige. Ang nakakatuwa, ang tawag natin sa mga taong matulungin, mga mabubuti, mga mapagbigay, mapagkaloob, ang tawag natin sa kanila, mga bukas ang palad. Bukas palad. Amen? Ang mga taong nagbibigay, nagkakaloob, tumutulong, maawain, ang tawag natin mga bukas palad. At alam niyo, nagagawa nilang maging bukas ang kanilang palad kapag nagiging bukas ang kanilang pagtingin sa mga taong nangangailangan.
Amen? Kasi may mga taong nasa harapan niya na yung nangangailangan, ayaw pa niyang pansinin. Nakakatakot na tuloy yung tingin niya. Di ba? Kung minsan ho, sa buhay, andyan na, nasa harapan mo na yung nangangailangan, ayaw mo pang tulungan. I remember yung tagpo sa buhay ni Lazaro at ng mayaman. Everyday ng kanilang buhay, ang ganda ng description kay, doon sa mayaman. He lived in a festuous life. Yung lalaki, ubod ng yaman. At araw-araw ng buhay, mga mahal kong kapatid, pistahan sa kanila. Samantalang nasa labas ng kanyang pintuan si Lazaro walang makain. Amen? Amen? Hindi man lang matapunan ng pagtingin. Maigi pa si Sharon Cuneta. Kahit konting pagtingin. Kung manggagaling sa'yo, di ba? Kaya nagagawa ng tao na maging bukas palad kasi bukas din ang kanyang mata at pagtingin sa kapwa. Pero yung mga taong ayaw pansinin, ayaw man lang tingnan, walang pagtingin sa kapwa, lalo na sa nangangailangan, malabo rin maging bukas ang palad. Maging bukas ang kamay sa pagtulong sa kanyang kapwa. Kaya dalawang bagay dito sa ikatlong bagay natin, maging bukas ang ating mata at kamay tungo sa pagtulong sa kapwa. Sa Ebanghelyo, mga mahal kong kapatid, saludo ako sa mga taong naging daan para yung lalaki ay mailapit kay Kristo. Amen? Take note. Ang lumapit kay Jesus ay hindi lang basta yung lalaking bingi at pipi. Kung hindi, mayroong mga taong nagmalasakit sa kanyang kalalagayan. At kilala nila, nananalig sila, nananampalataya sila, na itong Kristo na ito ay nakapagpapagaling. Kaya ang ginawa nila, dinala nila, inakay nila yung lalaki tungo kay Kristo. Kaya sa totoo lang, mga mahal kong kapatid, maraming paraan na pwede tayong makatulong sa ating kapwa. Amen? Alam nyo, kapag merong lumalapit sa akin at hindi ko kayang ibigay yung kanyang hinihiling, simple lang ang sinasabi ko, kapatid, hindi ko kayang ibigay ang iyong kailangan at ang iyong hinihiling, pero meron akong isang kilalang Diyos na makapagbibigay ng iyong kailangan. Kung sa mga pagkakataong hirap tayong ibigay ang kanilang hinihiling, sapagkat tayo rin naman ay may mga pangangailangan kung minsan. Tayo rin naman ay kinakapos kung minsan. Tayo rin naman nawawalan kung minsan. Pero ito, ipakilala natin si Yahweh El Shaddai na makatutugon sa kailangan ng kanilang buhay. Ilapit natin sila, idulog natin sila. Ihingi natin ang awa at habag sa Diyos ang ating kapwa. Maging bukas ang ating mga kamalayan, ang ating isipan, tungo sa katotohanan. At ito ang katotohanan, lahat tayo ay may kapansanan sa paningin ng Diyos. Pero bagaman tayo may kapansanan sa paningin ng Diyos, mayroon namang Diyos na nagmamahal sa atin at nagkaloob ng kanyang bugtong na anak upang sa gitna ng ating pangangailangan ay mayroong kumatagpo sa atin. Maging bukas ang ating puso at kalooban para sa pananalig tungo sa Diyos. Ituro natin sa kapwang manalig din sila at manampalataya. At mayroong Diyos na gagawa ng mga pangangailangan sa buhay ng tao. Ilapit natin ang ating kapwa. Maging bukas ang ating paningin para sa kanila. Lalo sa kanila, silang mga nahihirapan, silang mga wala, silang mga kapos. Amen? Alalahanin natin sila. Yung mga kapatid nating mga walang-wala, ihiling natin kay Lord. Ipanalangin natin sa Diyos. Kapag nakadadaan ako ng mga taong nakahiga sa
sa bangketa, nakahiga sa mga lansangan. Wala man maibigay na pera, tulong, laanan nyo ng panalangin na abutin din sila ng Panginoon Diyos. At kumilos ang kapangyarihan Diyos sa kanila. Sa mga kapatid nating nasa bilangguan, nasa piitan, silang mga nasa ospital, silang mga nahihirapan, meron kayong magagawa. Ipanalangin ang inyong kapwa. Kaya maraming paraan ng pagtulong. Ngayong panahon ito, panahon ng dilubyo, panahon ng bagyo, marami ang nasalanta. Maring kayo rin ay nasalanta. Amen. Maring bawat isa sa atin nasalanta. Pero hanggat kaya natin, matuto tayong tumulong. Maging bukas ang ating mata sa pangailangan ng iba. Mahirap naman, kadami-dami nating mga baro. Nagkakanda-ubos na lang naman ng mga ipis at mga langgam at mga alagang mabait. Di pa man lang natin maibahagi sa kapwang walang kasuot-suot. Kaya ngayong panahong ito, alalahanin ho natin sila. Maging bukas ang ating mata at kamay tungo sa pagtulong sa kapwa. Tatlong bagay na nais ng Diyos maging bukas para sa atin. Kagaya ng lalaki, wika ng Panginoon, Ephata, ng kahulugan, mabuksan ka. Nawa din tayong gabi ngayon, mabuksan din ang ating isip at kamalayan tungo sa katotohanan. Mabuksan din ang ating mga puso at kalooban tungo sa pananampalataya kay Kristo. At mabuksan ang ating mata at kamay tungo sa pagtulong sa kapwa. Sa gayon, sa paningin ng Diyos, tayo'y makatupad ng kanyang kalooban. Amen? Amen. Palakpakan natin si Yahweh. Tayo po tayong lahat, mga mahal kong kapatid kay Jesus. Pikit ho ninyo ang inyong mga mata. Patuloy tayong lalapit at dudulog sa dakilang pana ng Panginoong Diyos. Narito kami, nagpapamahal, sumasamba sa iisang Diyos.
Taas po natin lahat ng mga bagay na nais nating abutin ng dakilang Diyos, ang inyong mga handbag, wallet, sidlan, panyo, tubig, langis, at mga religious articles. 10 ng inyong mga prayer requests, mga dokumentong nilalakad sa panahon ito. Ama naming Diyos, banal at dakila, maraming salamat po sa mabuting balitang aming napakinggan ngayon. Buksan mo nawa ang kalangitan, O Diyos, para sa amin. Binubuksan namin ang aming mga puso at isipan tungo sa pananampalataya sa iyo. Ang aming mga isipan, kamalayan, tungo sa katotohanan. At binubuksan din namin ang aming mga mata at kamay tungo sa aming mga kapwa. Nawa, O Diyos, patuloy niyo kaming katagpuin ng iyong kapangyarihan. Pagpalain niyo po lahat ng inyong mga anak at lingkod na nag-alay na kanilang oras at sarili para ikaw ay mapakinggan niya yung gabing ito. Katagpuin niyo po ang kanilang mga pangangailangan. Ang kanilang mga hawak na handbag, wallet, sidlan ay patuloy na punuin, siksigin na masaganang biyaya. Mula sa kayaman at karyang hindi nawawalan magpakailanman. Dumaloy sa amin ang aming mga pangailangan, material at pinansyal, O Diyos. Lalo sa mga magulang na napakaraming intindihin at bayarin, gastusin, araw-araw, budget sa tahanan, pag-aaral ng mga anak, pagkain. Pagpalain niyo po sila, aming Diyos. Pagpalain po ang aming may kinakabuhay, trabaho, negosyo, tindahan, ari-arian. Maging mga simple namin ginagawa, pagbabiyahe, construction, pagtitinda, pananahi, pag-alaga ng hayop, at mga pananim. O Diyos, pagpalain niyo po ang aming mga buhay, kasama ng mga mahal namin na nasa abroad, na nasa malayong lugar, Panginoon Diyos. Pagpalain niyo po kami. Ang kanilang hawak na mga panyolito, asin, tubig langis at mga religious articles, dalangin namin sundalang himala mo at kababalaga ng mga munting bagay na ito. At sino man makagamit ng mga bagay na ito ay gumaling sa kanilang karamdaman. Ubo, sipon, lagnat, trangkaso at lahat ng kauri nito in the mighty name of Christ Jesus of Nazareth. Problema sa aming mga puso, aming baga, problema sa aming mga buto at kasukasuan, sa aming mga blood pressure, sugar, creatinine, sa aming mga internal organs. Heal us, Father in heaven, inside and out, physically, mentally, emotionally, at spiritually, aming Diyos. Kipuin kami, katagpuin kami, pagalingin kami at hilumin kami, Panginoong Diyos, ng iyong walang hanggang kapangyarihan. Kung kami may lumapit sa doktor at mga dalubhasa, ikaw pa rin na magpapasya ng ganap naming kagalingan. Kami may mag-take ng medicine, ikaw pa rin na magpapagaling sa aming Panginoon. Kaya loobin mo, Ama, na kami katagpuin. Gaya ng lalaking nakaranas ng himala ng kagalingan, nabuksan ang kanyang pandinig, nabuksan ang kanyang mga labi, ang kanyang bibig sa pagsasalita. Bumukas ang lahat para sa amin, O Diyos. Pagpalain niyo po ang mga lingkod ninyo, mga nagtataguyod ng iyong banal na gawain sa kabila ng aming mga nararanasan, mga pagsubok, mga problema at suliranin, hindi lang sa pamilya, sa tahanan, kundi maging sa gawain, Panginoon Diyos. Patatagin ang bawat lingkod ninyo, panataliin ng kanilang pananampalataya, ang hangaring mapaglingkuran ka, Panginoon Diyos. At sa tahanang ito, na tumanggap sa iyo, Panginoong Diyos, iniiwan namin ang liwanag at ang kapayapaan, ang pag-ibig na nagmumula sa iyo. Maghari, Panginoong Diyos, ang iyong kadakilaan sa aming buhay. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y napuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan bumabaan ang kalangitan. Naging
Diyos. Pagpalain niyo po ang mga mahal namin sa buhay, magulang, kapatid, anak, at mga kasama sa tahanan, saan man silang dako naroon. Sa mga sandaling ito, sa aming tahanan, iniwan pansamantala, sila mga nagtatrabaho pa, pagpalain niyo pong lubos sa kanilang mga buhay. At ang aming mga kapwa lingkod, ang aming butihing kurang paroko din, ang mga kasama sa simbahan. Sa mga susunod na pagkakataon ay dalangin namin ang pagsama mo pa rin sa amin, O Diyos. Ang mga kapatid namin na hindi man nakarating dito, abutin niyo po sila. Ang mga karating tahanan na nakakarinig ng tinig na ito at naabot ng iyong mga salita at nanalig at nanampalataya, abutin niyo rin po sila, aming Diyos. At kung paano po kaming ligtas kaninang nakarating, nawa sa aming pag-alis at pag-iwahiwalay pansamantala, ligtas pa rin kaming makauwi sa aming mga tahanan. Sa aming mga biyahe, ilayo kami sa disgrasya, aksidente at kapahamakan at sa lahat ng gawa ng kalaban. Maghari sa amin ang iyong pag-ibig, kapayapaan namin, Diyos. Ma-enjoy namin ang buhay, ganap at kasiyasiyang kalooban. Sa ngalan ni Kristo Jesus, aming Panginoon. Amen at amen. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, God bless po sa inyong lahat. Pagpalain kayo niya. Espiritu Santo. Amen. Yahweh El Shaddai, maraming salamat po sa gabi ito at muli po kaming pinagkatipon sa iyong banal na harapan. Pagpalain mo po kaming lahat ng naririto ngayon, ibalik mo po sa amin ang siksik, liglig at umaapaw pa ang iyong mga biyaya. At patawarin mo rin po kami sa aming mga sala sa isip mo po ito sa salita. At ganyan din po, Yahweh El Shaddai, itinataas po sa iyo mga kapatid po namin na wala po sa lugar na ito, Panginoon. Nawa po ay susunod na Miyerkules sila po ay makarating na at makarinig po ulit ng mabuting balita na magtumamo sa aming mga puso. At ganoon din, Panginoon, ang preacher at ang mga manunugtog na ginamit mo sa gabing ito, ay ingatan mo po sila sa kanilang pag-uwi at ligtas po silang makauwi sa kanilang tahanan. At Panginoon, ganoon din po ang kanilang mga pamilya na naiwan sa kanilang tahanan. Patuloy mo po silang bigyan ng kalakasan at patuloy na pagpapala. Ito lamang po ang aming samot dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. God bless us all. Count your blessings.
Parang gusto niyo pa mag-cha-cha. Bitin na, no? Kulang ano? Yeah. Kulang ano? Buti ba dapat hindi ba sa binahan mo? Lakas lang ng ulo. Saan si Mark ngayon? Sa galing. Hindi ko alam. Nag-cancel lang? Oo, tsaka may problema pati dun sa... May problema sa looban, wala silang madaanan dun. Nagbaha kayo doon? Sa... Baha ba doon? Hindi naman. Lakas lang ng ulan. Wala ko may lugar na binaha pa doon. Sa baba siguro, no? Sa mga bayan-bayan ang kadalasang binabaha. Bayan ng Baras, binaha. Oo. Kabayanan. Yung kabayanan ng madalas bahay. Murong, baha ang Murong. Sa may kabayanan. Kami nga sa Sampaloc, Diyos ko, inabot pa kami yung ba. Si Giselle. Si Jazz, papatayin ko na to.